Magandang araw ho sa inyong lahat. Pag-usapan natin ngayon, ito pong Office of the Vice President. So, kahapon nagre-review ako ng mga comments doon sa content natin. May nag-post ng, ito nga, ang OVP ay nakakuha raw po ng, ito yung pinost niya, ng unmodified opinion. Okay. So, kanina, bago tayo magsimula, nagulat po ako rito. Nakita ko ito sa balita na COA gives Office of the Vice President 60 days to submit corrections in 2024 audit report. So, ba't po ba ito nakakagulat? Kasi po, ang sinasabi nila rito, lalo ng iba, for sure nakikita nyo na yan ang tawag nila dyan, no, lalo ng mga DDS, ang tawag, pati ng mga mayor, ganyan, ang tawag nila dyan sa unmodified, yan po ay highest audit rating ng COA. There is no such thing, sabi nga ni Professor J.C. Cheats, no, ng DASMA, ano yun, accounting professor, walang ganyan na auditing. Walang ganyang klaseng audit rating. Highest audit rating, walang ganon. So sabi lang po nila yon. Now, sabi rito ni etong si Castelo, Attorney Castelo, bago lang ito, nakakatalaga lang. Tapos ito ganyan kanyang announcement. Sabi niya, for the last 3 years now, since 2022, di ba pondo ng 2022 yung nagkaroon ng problema sa confidential funds? Di ba? So ibig sabihin, hindi porket nakakuha ng unmodified opinion do sa isinabit nila na financial statement ay walang sabit. Okay? Kaya hindi tama yung paggamit ng term na na highest audit rating. Sabi niya rito, for the last 3 years since 2022, puro unmodified opinion ang binibigay ng COA sa Office of the Vice President. Ibig sabihin, unmodified opinion, maayos ang submission ng financial statements na ginawa. It is fairly presented, it is honest, it is transparent. Yun. Okay, so totoo naman po yun. Tignan nyo to 2022, meron sila, December, para sa financial statement as of December 31, 2022, yan po yung kanilang ni-review. Ito rin, on December 31, 2024, yan. Meron din po sila yung 2023, hindi ko na naisama rito na-delete ko yung 2023. So ngayon, ito po yung ibig sabihin niyan. Unqualified audit opinion. Yan. Also called unmodified opinion. So sabi rito, the opinion expressed by the auditor, sabi niya, concludes that financial statements are prepared in all material aspects. Ibig sabihin lang po nito, yung ginamit daw po sa pagpe-prepare ng financial statements sa mga liquidation nila, naaayon daw po roon sa standard ng international standard pagdating po sa auditing, pagdating sa reporting. Yan lang naman ang ibig sabihin nito, cold clean opinion. Kasi po, kumbaga let's say face value. If you scan, tama yung format, okay? Ganun po yun. Presentable. Ibig sabihin, kahit sinong tumingin na may naiintindihan sa auditing, hindi magkakaligaw-ligaw kasi nasa standard yung ginagamit nila na format. Pero alam niyo ho ba, pagdating dito sa highest COA audit rating na pinagmamalaki ng mga DDS at ng mga LGUs na nakakuha ng unmodified opinion, may paglilinaw po ang COA. Sabi ng COA, clarification daw po sa paggamit ng phrase na highest COA audit rating. So sabi niya rito, COA would like to clarify again that an audit opinion should not be viewed as rating. So hindi po rating yan hindi highest rating. Hindi rin yan score or grado with ranking of lowest to highest. Hindi po. Sabi nila, itong unmodified raw po referred as unqualified, ini-issue raw po ito kasi sa conclusion ng
auditor na etong na-prepare yung material aspects, yung dokumento ay naaayon sa umiiral na financial reporting framework. Nasa standard po ng mga accountant, ng mga auditor, ganun po ibig sabihin. Ito pa, it is important to note that financial statements represent only a facet of an agency, that an audit opinion does not provide any conclusions of the agency's level of compliance. So, ito pong unmodified opinion, wala pong kinalaman yan kung tama ba yung paggamit nyo sa pera, tama ba yung paggasto. Diba? Tandaan natin yung 2022, hati ng budget ni Leni Robredo yan at nito ni Sara Duterte. Pasok doon yung confidential funds niya. Unmodified opinion din po yun. Pero sumabit yung confidential funds niya. Diba? Kasi hindi raw po nangangahulugan ito ng compliance. Nawala, ito pa nga sabi rito nor the application of the principles of economy, efficiency, and effectiveness in the agency's report. Ito pala. Meanwhile, a modified opinion includes, isang klase pa na to, kasi unmodified and then modified opinion. Pero pareho lang rin naman po ang sinasabi nila rito na ito pong unmodified opinion, ang ibig pang pinapatungkulan lang rito, yung pagkakapresenta ng inyong prepare at sinubmit na financial statements. Pero dadaan pa rin ito sa masusing auditing process. Yan ang sinasabi ng COA. At hindi po nangangahulugan na free sila sa anumang error. And that is also the reason kaya po ito pong Office of the Vice President ay binigyan ng 60 days ng COA para isubmit ang koreksyon. My goodness. Grabe, no? May sablay na naman kaagad sa budget, sa sa report. Consistent pa, ha? Tingnan nyo. Sabi niya rito, but noted, OVP spokesperson Ruth Castelo did not enumerate which items the COA flagged for correction, but noted that the some observations made by the COA dun sa 2028 nila, sinasabi, in the 2024 annual audit report, there will still some observations that the office is given 60 days to submit. So meron pong AOM na natanggap na ang Office of the Vice President, yung Audit Observation Memo, na nag-submit kayo, may napansin kami. Okay, submit kayo ng financial statements and liquidation nyo, nasa standard kayo, okay, unmodified opinion. Pagkatapos ng unmodified opinion, oops, may nakita kaming mga mali. AOM, Audit Observation Memo. Submit, yun yung pinasa-submit sila, nino-notify sila manually na mag-submit kayo ng mga error, yung i-correct niyo yung errors ninyo. At yun po, they were given 60 days. Ito yung hinaharang dati ni Attorney Zulaika. Sabi nila nung pagdinig dun sa Kongreso. Yung Audit Observation Memo. Now, sabi rito, the manual of operations for these programs like the Magnegosyo Taday are always revisited and then improved for the following year, and that's what we're doing now. Okay, Magnegosyo Taday. Ito pa. In 2023, the COA flagged Magnegosyo Taday program. Pagkatapos doon itong gumastos ng 600,000 pesos mula sa 150 million allocated para sa project. Nako, ba't kaya? Hindi ko alam kung anong laman itong Magnegosyo Taday . Diba? Yeah, questionable pa rin yung 2022. Diba? Questionable pa rin yun. And I think 2024 yung unmodified opinion. Lahat po ng taon, unmodified opinion ang nakukuha nila. Pero ang ibig sabihin po ng unmodified opinion, hindi po highest audit rating. Sinabi na po yung kanina, binabasa ko, di ba? Sabi ng COA, eto, ayan,
Yung paggamit daw ng highest COA audit rating. Okay? Ang sabi diyan, may cause and its potential impact to decision makers and the public. The Commission on Audit, the COA, would like to clarify again and again, again, that an audit opinion should not be viewed as rating. Okay? So wala po kasi talagang highest COA audit rating. Sabi nga nila diyan, no, hindi raw pwedeng yung audit opinion ay dapat ituring na rating, score o kaya grado o kaya naman ranking from highest to lowest. Okay? Kaya mali po yung isipin na yan ay highest audit rating. Ito pa. Sabi, the state auditors also noted that OVP's pagbabago campaign had incomplete guidelines and procedures. So meron silang binibigyan, may mga beneficiary sila. Ang problema, wala pala silang guidelines na maayos. So hinahanapan sila noon. And managing inventory and distributing school bags among school children. Bakit wala? 'Di ba? Papigay kayo ng pamigay, kada taon nagsasubmit ng audit o ng COA sa ng liquidation para sa auditing ng COA. Bakit? 'Di ba parang napaka-praning naman pagka ganun, taon-taon na lang kayo nako-call out. But notwithstanding these observations, in fact, the final opinion of the Commission on Audit remains to be unmodified opinion because these observations are maybe not, I don't know if minor is the correct word, sabi ni Castello. It means that the observations can still be corrected and do not actually affect the entire presentation of the financial statements. That's correct. Diba? Kasi presentation lang naman kasi yung pinapakita po ng unmodified opinion. Hanggang dun lang po yun. Nasa standard kayo, pasado kayo sa standard ng buong mundo, pati namin, pero hindi nangangahulugan, wala kaming masisilip na butas dyan. Yun lang ibig sabihin nun. So hindi po siya assurance. Okay? Nagtaka lang ako, bakit bigla may nag-post ng ganito sa akin kagabi. Walang yun naman pala. Diyos ko po, may sablay na naman pala ang Office of the Vice President. Nako.